Nako, heto na mga kababayan, malaking good news sa mga senador nag-emergency meeting kay BP Sara. Nako, Attorney Panelo may malaking pasabog. Nako, ano kaya yan mga kababayan? Yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga post at mga balita dito po sa social media. Eto, gusto ko pong i-share ito mga kababayan, no? Kasi meron po akong gustong i-emphasize dito. O, sabi po kasi dito sa post ni Sherlyn Page, no? Itong page na ito. Sabi niya dito, Saldico, may video, kailangan daw umuwi at sumpaan ang salaysay para maniwala daw sila. Okay? O kailangan ng proof dito kaya kasi hindi nila pinaniniwalaan si Saldico. O speaking of Saldico mga kababayan, may good news tayo mamaya kay Saldico, okay? Ito naman pong 18X Marines. Sabi naman po dito, may video at sinumpaang salaysay, ayaw paniwalaan. Pero ito pong nakakapagtaka mga kababayan kay Madriaga. Walang video at katibayan, nagsisinungaling pa sa painting pero naniniwala po sila. Nako po. Ano nang nangyayari dito mga kababayan? Yan po ang gusto kong emphasize mga kababayan na kung sino pa. Opo. Na kung sino pa po ang may ebidensya, kung sino pa po yung may mga malalaking proof, no, ng pagnanakaw sa ating bansa mga kababayan, hindi pinaniniwalaan, di ba? Ay, grabe po talaga ito mga kababayan, speaking dyan mga kababayan, ito. Ito po ang balita mga karibin natin patungkol po kay Saldico. Teka lang kasi itong si Saldico mga kababayan ay nahuli na. Ayan nahuli na po si Saldico mga karibin natin ayon po dito kay President Bongbong Marcos Jr. Nahuli na si Saldico. Nahuli na daw si Saldico. Ito po yung kabuuan ng niyan, post ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan President Bongbong Marcos Jr. Nahuli na si Saldico. He is now detained in Praga after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Ayan. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Will keep the public informed as development unfold. Ayan na mga kababayan i-inform daw tayo ng presidente kapag nandito na kung ano man po yung update patungkol po dyan kay Saldico. Pero teka lang, wag po natin kakalimutan mga kababayan na ito pong si Saldico, ito pong si Saldico mga kababayan ay mayroon po itong pinakawalang matitinding salaysay, pahayag nung mga nakaraang last year, di ba? At sinasabi niya po, baka nakalimutan po ng ating mga kababayan, ipapaalala po natin, At sinabi nga po ni Saldico na ang nasa likod ng malawakang pangungurakot sa kaban ng bayan ay si former Speaker Martin Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, ang tanong dito mga karibin natin, magiging patas po ba? Magiging patas po ba sila? Opo. Sa pagtatrato o pagbibigay ng hustisya dito po kay Saldico mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Felix, ni Felix, very good. You mean he is bound to appear in the Blue Ribbon Senate hearing or his testimony is not needed as everybody knows them. Baka hindi na kailangan ng testimonya niyan. Ngayon, mukhang matataranta na ngayon si Senator Ping Lacson,
Another Ninoy in the making pag-uwi na. Hoy, mag-ingat ka, mag-ingat ka po. Mag-ingat ka po, Saldico. Baka magkaroon tayo ng Saldico International Airport. Nako po. Mag-ingat po kayo. Next is what? Ilalaglag kayo ni Saldico, Mr. B. Mr. B, ilalaglag daw kayo ni Saldico. Ang iniisip ko dito mga kabayan, baka magkaroon po tayo ng sino yung nadulas sa bangin? Sino ba yung nadulas sa bangin? Si Cabral, diba? Baka magparoon tayo ng Cabral 2.0 dito mga kabayan pag uwi ni Saldico. Naka po, yari. Sabi po dito ni Andy, diversion tactics na naman para mawala ang issue kay Madriaga na palpak ang mga sinumbong sa pag-witness niya. Aray ko po. Totoo naman no? Totoo naman palpak po si Madriaga mga kaubayan, di ba? Palpak po yung pag-witness niya. Ito pa mga kaubayan, sabi po dito, kanino kaya ibinigay ni Saldico yung iba pang ebidensya? So tapos ano po ang kasi 'di ba baka magkaroon po ng kasunduan, 'di ba? Maybe baka magkaroon po ng kasunduan between the government, this administration and Saldico pagdating po sa kanyang pagbibigay ng testimonya. Hindi natin masabi mga kababayan kasi hawak po ng administration ito ang gobyernong ito, 'di ba? Ngayon ang naiisip ko, hindi naman kasi ito something na uuwi lang na gano'n at magbibigay ng testimonya. Pag eto nagbibigay ng testimonya mga kababayan na against doon po sa kanyang naunang salaysay, sasabog po ang taong bayan. Opo. Kapag si Saldico po ay nagbigay ng testimonya na against sabihin natin nag-recant si Saldico doon sa naunang niyang salaysay, nako po. Ibang usapan din po yan mga kababayan at malaki po ang problema dyan kasi pinaniwala niya na yung taong bayan di ba? Na talagang ang may kasalanan ay eto, di ba? Ngayon, kung babawiin niya yung kanyang sinumpaang salaysay, so ano nang mangyayari? Mga karibin natin, kaabang-abang po ang mga susunod na pangyayari, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Dahil nga sa umuwi na uuwi na si Saldico, ito naman po ang sabi dito ni Attorney Rowena Guenzon. Ngayong nahuli na si Saldico, balik tayo sa flood control kaysa sa impeachment. Iharap nyo ngayon sa Blue Ribbon si Saldico, 18 Marines, Governor Chavez Singson, Diskaya, Martin Luther King, pati na rin po si Master Sergeant Orly Gutesa. No, wag ka nang matakot pag marami na kayo, di ba? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito Lea, napakaganda kasi ng komento ni Panelo dito patungkol dito sa nangyayaring hearing na ito panoorin natin ito at bigyan natin ng reaksyon dahil napakaganda po ng mga niyang binitawan po ni Panelo dito. The House Justice Committee will review today the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Good morning. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. The impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte will push through today. This after the Duterte camp failed to get a temporary restraining order from the Supreme Court. Some say this should be set aside and government should tackle the more pressing matter of the ongoing oil crisis. But some lawmakers say holding a public official into account is equally important. To help us analyze this, we'll be speaking with Attorney Salvador Panelo. He's a former Chief Presidential Legal Counsel. Good morning, Attorney Sal. Good morning, Attorney Karen. Okay, so today is the House Justice Committee hearings on Vice President Sara Duterte's impeachment. You mean the Moro-Moro? You call it the Moro-Moro? Yeah. Bakit naman? They've already decided on that. It's a foregone conclusion.
They will transmit it to the House of Reps, and the House of Representatives will transmit it to the Senate. Well, House Assistant Majority Leader and Lanao Representative Zia Alonto Adyong said the impeachment hearings could also provide Vice President Sara Duterte an opportunity to answer allegations against her. So he doesn't call the trial in the Senate not an opportunity to present evidence? Yun. Di ba? Kasi sinasabi ng mga congressman kesyo, oportunidad daw para magpasinungalingan ni VP Sara Duterte mga akusasyon. Una-una sa lahat, mga hindot kayong mga congressman. Kayo ang may burden of proof. Ibig sabihin, nandun ang bigat nasa inyo. Bigat ng patunayan yung inyong mga akusasyon. Wala po sa depensa. Wala po yan kay VP Sara Duterte na patunayan na sinungaling kayo. Wala yon sa kanya. Nasa sa inyo yan. May katotohanan ba sinasabi ninyo? Nasa sa inyo yan. Kayo dapat ang magpatuloy. Bigla ko lang po naalala no, yung si Chua, kasi sabi kahapon ni Chua, ay ni Ridon, si Ridon ba yun? Sabi ni Ridon, tama, si Ridon, sabi niya, hindi naman daw nila trabaho. Ay si Chua, sabi ni Representative Chua, hindi naman po nila trabaho ang patunayan. Kung nagsisinungaling ba daw itong si Madria, no? Ang ano lang nila ay maghanap ng testigo. Akalain mo yun mga kaubayan? Maghahanap sila ng testigo. Ang trabaho lang daw nila ay maghanap ng testigo at hindi patunayang yung mga sinasabi ng testigo nila ay totoo o hindi. Grabe po itong ginagawa nila mga kaubayan, ha? Unay. So para sabihin mo na, para mabigyan siya ng chance magpaliwanag, mga hindot, hindi niya kailangan. Kayo ang magpaliwanag. Patunayan ninyo na totoo yung sinasabi ninyo. Kasi yung ginawa ninyo kay Madriaga ay hindi pagpapatunay na tama si Madriaga. Alam mo kung anong ginawa lang nila kay Madriaga? For the optics says. You know why? Kasi hindi naman kinwestiyon. Bawal mo ngang questionin yung credibility ni Madriaga eh. Bawal mo ngang questionin beyond dun sa kanyang sinulat o sa kanyang affidavit. Ang pwede lang, ulit-ulitin mo lang putang inang affidavit na yan. Yan lang ang pwede. Ulit-ulitin mo lang yung affidavit na yan. Yun lang. Kung uulit-ulitin mo lang din pala tong lintik na affidavit mo, bakit hindi nyo na lang i-transmit yan sa Senado? At doon magsimula ng trial. We challenge you. Hindi, alam mo, itong ginagawa nila sa Kamara, for optics lang to eh. For optics lang. Para ma-prejudge na. That's the goal of this mini trial or hearing is para ma-prejudge na si VP Sara Duterte in public. It's not really to know the truth. No, it's not. Yun nga mahirap eh. Hindi naman ang purpose nito para malaman natin katotohanan eh. Ang purpose nito ay para lang talaga ma-judge na si VP Sara Duterte. That's the truth. So you're saying dapat yung trial, yung gagawin nila today, ginagagawin sa Senate. Of course. So Yan. you're also supporting the allegation of the Duterte camp that this is a mini trial. Of course. In the first place, it came from them. It's them they're saying, the Committee on Justice. Ayun, that word that, Spoken by the chair. Oo, Diba, siya Chairman mismo, Luis Stro. Galing sa kanya yun eh. Pagkatapos kayo, tatanggi-tanggi sila. Yan ang problema sa kanila. Oo. And I guess for those watching, why would a mini trial, if this does indeed constitute a trial, why would that be unconstitutional? Kasi you have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that. So the evidence
are submitted, and you decide whether or not there is probable cause or not. Pero hindi ba nalilito na rin ang Congress as to what they should be doing considering the decision of the Supreme Court when before they didn't conduct these proceedings, the Supreme Court held the impeachment to be unconstitutional and they laid out what would be the requirements for due process. I don't think nalilito sila o tuliro sila. I think they want to use that as a forum, a platform for free publicity. They want to project themselves. Alam na naman nila yun eh. Pati tayo loko ninyo eh. Pero kung magkakaroon din naman ng trial sa Senate, bakit hindi na lang nila ipadala sa Senate itong impeachment? Exactly. Yun nga ang palagi ko sinasabi sa aking programa eh. Padala nyo na yan, magkaalaman na. Yun! Kaya ba gusto niya ng blood vote kasi nag-file ng certiorari. Eh kasi nga, kayo ang gugulo eh. Kaganda-ganda na. Alam niyo na naman na makakapasa yan. Ba't di nyo pa ituloy? Para matapos na yan. But, alam mo, eleksyon eh. 2 years from now, kailangan nila yung platform. Kailangan nilang gamitin ang platform para siraan si Inday Sara. I-bully na naman yung mga resource persons dyan. Alam mo na, yung style nila. Style nilang bulok. And you don't think that's going to backfire? I mean, do they have enough votes in Senate right now to just outright impeach Vice President Sara? I've been saying that Committee on Justice will file that, transmit it to the plenary, and the plenary will vote. Not the 215 votes that they had before, but definitely papasa. But pagdating sa Senate, wala. Absuelto yun. Kaya palagay mo, dito na lang ginagawa yung trial sa Congress, sa House of the Representatives. Correct. The Vice President's husband, Attorney Meneses Carpio, has filed a petition before the Quezon City RTC seeking to prevent the BIR from submitting their tax records to the House Committee on Justice. Do you think he will get a favorable ruling? Kasama kasi ito dun sa mga nasabpina. That depends sa court. Pero in the first place, dapat di sila nag-i-issue ng subpoena. They're fishing for evidence. Wala silang ebidensya siguro. Kaya Yan, ang totoo. kung kinukuha nila sa salin, kung ano-ano pinagkukuha nila. Oh, but di ba ang rule dapat, or at least my understanding is, at the House Justice Committee level, when you say finding of sufficiency of form and substance, that would mean you go, but it's within what was filed in the complaint, including what the attachments were. Pero hindi sila yung nagpapasabpina dapat. Correct. Tsaka isa pa, sabi nila, di ba sabi ng Supreme Court, bigyan kayo ng due process. Ba't kayo nagre-reklamo? Bigyan kayo ng due process. Therefore, getting due process means give them a chance to present evidence for themselves or defend themselves. But if they do not want, they waive it. But that's still due process. The opportunity should be given to any respondent. Yan ang sinasabi ng due process. But in this case, since the Quezon City RTC was sought to provide a remedy in terms of preventing the House Justice Committee from obtaining the tax records of Attorney Mans Carpio, do you think based on legal merits that he would prevail or he should prevail? Well, if I were the judge, I would deny it. Deny Deny the request for a subpoena. of the House Justice Committee. Do you think there are legal grounds to prevent the House Justice Committee from Kasi nga, obtaining these that's records? not the forum for that. Dapat noong pa nila, meron na silang ebidensya. Hindi ngayon lang sila kumukuha. So yan mga kababayan, no? Klarong-klaro naman pala eh. No? It is against the law. Yung ginagawa po ng House Committee on Justice. Ayan mga kababayan. Pero ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.